Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos noon, sinabihan tayo ng naratibo tungkol sa ikalawang pagsubok ng Knights of the Realm Selection Exam, na isang attack and defense battle, at dahil doon, nagsimula na ang laban. Ang 20 na kalahok ay hinati sa 3 grupo, at malinaw na ipinaliwanag ang panuntunan. Ang pangkat na sumikop sa 2 o higit pang mga base sa pagtatapos ng eksaminasyon ay idedeklarang panalo. Sa madaling salita, ang layunin upang makapasa ay itaas ang bandila ng iyong koponan sa base ng kalaban. Sa gitna ng labanan, umusad si Aster at may direktang itinanong. Sabi niya, tiyak na ang kalaban ay dapat na nasa yellow team, kaya bakit niya itinataas ang pulang bandila sa sandaling yun? Mahinahong sumagot ang puting buhok na tao na simple lang ang dahilan, dahil may nabuong alyansa sa pagitan niya at ng pamilyang Elmheim. Habang sinasabi ito, sinimulan niyang palabasan ng enerhiya ng kanyang espada, at agad na naging matindi at mabigat ang atmosfera. Sa sandaling yun, may mahiwagang tagamasid na lumitaw at nagpaliwanag kung sino talaga ang taong ito. Siya pala ang panganay na anak ng pamilya Nolan, isang pamilyang kilala bilang mga tagapagtatag ng court fencing. Ang pangalan niya ay Christopher Nolan. Dala-dala niya ang 5 winged emblem. Sa unang pagsubok, natabunan siya ng 7 winged na kalahok at hindi gaanong nagpamalas. Ngunit sa Arrow Tower test, 2 tao lang ang nakapasa nang hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha, ang 7 winged na si Aster at ang 5 winged na si Nolan. Dagdag ng tagamasid na pareho silang pambihirang talento mula sa kabalyero at may hindi kapani-paniwalang potensyal, pero tunay na nakakalungkot na ang 2 ganitong promising na individual ay nauwi sa paghaharap sa ganitong sitwasyon. Matapos marinig ang tungkol sa alyansa, agad na nagtanong si Aster kung ito ay Moon Alliance at kung lubos ba niyang nauunawaan na kahit gawin nila yon, iisa lang ang panig na mananalo sa huli. Mahinahong nakinig si Christopher at habang hinaharangan ang atake ni Aster ay sumagot na alam niya ito, at dahil nasa panig nila si Gerayon, napagpasyahan na niyang ang pangunahing bahay ang mananalo. Ipinagpatuloy niya na sa sandaling ito, ang kanyang mga kasamahan ay dapat nakasama na ni Gerayon at papunta na upang atakihin ang base ni Aster. Nang marinig ito, nakaramdam ng bigla ang panganib si Aster at naisip na masama ito dahil si Smiths at ang iba pa ay nasa malubhang panganib ngayon. Hinarap niyang muli si Christopher at tinanong kung ginambala ba ni Grind siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng tulad ng ano ang mangyayari kung lalabanan mo si Gerayon Elmheim. Umusad si Christopher nang walang pag-aalinlangan at sumagot na walang taong kusang tatahak sa dinadaanan ng isang gumagalaw na karwahe kung alam niyang siya ay magigiba sa ilalim nito. Ipinaliwanag pa niya na ang chivalric nobility ay umiiral sa isang mahigpit na hierarchical na lipunan, at ang mga ganitong aksyon ay bahagi lamang ng natural nitong kaayusan. Habang nagsasalita, naglabas siya ng malakas na atake na puno ng napakalaking puwersa at idineklara na ito rin ang natural na asal na inaasahan sa mga maharlika. Pinilit ni Aster na harangin ang atake, at kahit nagtatanggol siya, unti-unti niyang naramdaman ang pagtaas ng presyon na lampas na sa kanyang kontrol. Sa susunod na sandali, biglang nagkaroon ng bitak ang kanyang espada dahil sa lakas ng puwersa, at habang tinitingnan niya ang bitak sa kanyang espada, napagtanto niyang may mali at naisip na tiyak na kakaiba ang espadang ito. Sa sandaling yun, naisip ni Aster, posible kayang binigyan sila ng may depektong espada para sa eksaminasyong ito. Nanatili ang pagdududa sa kanyang isipan habang sinusubukang unawain ang nangyari. Ngunit sa kabilang banda, hindi pa tapos si Christopher. Ipinagpatuloy niya ang pagtulak ng may lakas at may kumpiyansang idineklara na hindi na kailangang mag-alala dahil ang laban nila ay mananatiling walang iba kundi isang gentleman's duel mula pa sa simula. Dagdag pa niya na hindi niya gusto ang mga tao ng Elmheim, lalo na ang mga sumusubok na tumanji tulad ni Aster, at tinawag silang Centennials ng may paghamak. Sa oras na ito, nabali na ni Christopher ang espada ni Aster sa brutal na paraan at patuloy na umaatake nang hindi siya binibigyan ng oras upang makabawi. Naiwang nahihirapan si Aster sa gitna ng lahat ng napakalaking sitwasyong ito. Ngunit sa sumunod na sandali, mabilis niyang nabawi ang kanyang komposisyon. Hinawakan niya ang putol na piraso ng kanyang espada at itinuon ang kanyang enerhiya dito. Pinakawalan ang kapangyarihang yun pasulong sa isang biglaang atake. Ang atake ay dumiretso ng may malakas na puwersa patungo kay Christopher, na bahagyang nagulat. Nagawa ni Christopher na harangin ito ngunit hindi nang walang kahirapan, at sa maikling sandali ng pagkagambalang yun, may hindi inaasahan siyang napansin. Lumingon na si Aster at nagsimulang tumakbo palayo.
Nagulat sa biglaang kilos, malakas na tinawag ni Christopher kung siya ba ay talagang tumatakbo at sinabihan siyang maghintay. Hindi tumigil si Aster, at habang papalayo ay bahagyang lumingon upang sabihin na sa huli na ang laban nila dahil sa ngayon, may iba siyang kailangang ayusin na hidwaan, na natiling mahinahon ang kanyang boses habang binabanggit niya ang kanyang pinsan, na nilinaw na ang desisyong ito ay hindi dahil sa takot kundi sinadya. Nang marinig ito, ngumiti si Christopher at pinagtawanan siya kung siya ba ay natakot, at sinabing hindi niya karapat-dapat na tawaging isang ginoo. Pagkatapos, pinunot ni Christopher ang putol na espadang nahulog sa lupa at sinuri itong mabuti. Tinanong niya kung anong uri ng espada ito at sinabi na kahit mura ito, kulang na kulang ito sa kalidad, malinaw na may kakaiba rito at malayo sa normal. Sa gitna ng lahat ng ito, tumigil sandali si Christopher at marahang ipinadaan ang kanyang kamay sa kanyang buhok, na para bang may naunawaan na siya. Tahimik niyang sinabi na, nakuha na niya, at napagtanto na ito ay gawa ng Elmheim, na may bahagyang inis na ekspresyon. Dagdag pa niya na ito ay isang tahimik at hindi kaaya-ayang paraan upang sirain ang kapaligiran, na nagpapakita ng klaro niyang pagkayamot sa kung paano minamanipula ang mga bagay sa likod ng mga eksena. Sa kabilang panig, bumalik si Aster sa kanyang teritoryo at agad na tinawag si Smythe kung okay lang siya. Ngunit bago siya makakuha ng sagot, may pamilyar na boses na umabot sa kanya na nagsabing mas maaga siyang dumating kaysa inaasahan. Nakatayo roon ang kanyang pinsan, si Gerayon, ang nasa likod ng buong planong ito. Lahat ng nangyayari sa eksaminasyong ito ay maingat niyang inayos. Mahinahon niyang ipinagpatuloy na mula sa kanyang nakikita, hindi man lang napigilan ni Nolan si Aster. Sa paligid nila, handa na ang lahat para sa labanan, handang sumabak anumang oras. Patuloy na nagsalita si Gerayon at pinaalalahanan si Aster ng kanyang naunang sinabi na siya lang daw ay sapat na, kaya naman mataas ang kanyang inaasahan. Tapos, parang nagkataon lamang ay tinanong niya kung kamusta ang mga bagay sa panig ni Aster bago ibunyag na nakuha na nila ang ikatlong base. Habang tumitingin sa paligid si Aster, malinaw niyang makita ang pulang bandila na itinaas sa base, na nagmamarka nito bilang teritoryo ng koponan ni Gerayon. Idineklara ni Gerayon na simula pa lamang ito at ang susunod ay ang ganap na pananakop. Ang lahat ng ito ay pumuno kay Aster ng galit at pagkabigo. Binanata niya si Gerayon ng matatapang na salita bago hiniling na malaman kung ano ang nangyari sa kanyang mga kamag-aral. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Gerayon matapos marinig ang tono ni Aster at sinimulan niyang sumagot. Ngunit biglang may hindi inaasahang nangyari. Mula sa kanyang likuran, may isang taong lumitaw at itinutok ang isang espada ng diretso sa kanya. Si Vigor Smith, na kinakabahang nagsalita at sinabihan si Aster na huwag agad magkamali ng intindi sa sitwasyon. Sa puntong ito, naging malinaw na may pagtataksil na naganap kahit sa loob ng sariling koponan ni Aster. Ipinagpatuloy ni Vigor ang pagpapaliwanag na mula pa sa simula. Sinabi na niya kay Gerayon na hindi siya sasama sa kanyang mga plano, na nagpapakitang hindi lahat ay voluntaryong nakilahok sa balak na ito kahit natapos na ang pinsala. Mukhang nalilito pa rin si Vigor Smith habang nagsasalita, sinasabing ang mga sumasalungat sa pamilyang Elmheim ay mga duwag. Ngunit ang kanyang boses ay kulang sa katiyakan, na para bang nahihirapan siyang lubusang tanggapin ang mga salitang yun. Sumabad si Gerayon at nagpatuloy sa pagsasalita, puno ng malamig na kumpiyansa, hindi man lang sila nagpakita ng anumang pagtutol. Tutal, para sa kanya, wala silang pinagkaiba sa mga probinsya ng unggoy. Gayunpaman, mukhang may sapat naman silang talino para malaman kung aling panig ng Elmheim ang dapat nilang panigan. Nang marinig ang lahat ng ito, nagngangalit si Aster at hinamon siya ng diretso kung iniisip niya talagang matatalo niya siya sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng mas maraming tao. Ngumiti lamang si Gerayon bilang tugon at mahinahong sinabi sa kanya na mali siya at ang laban ay napagpasyahan na. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang totoong kondisyon para manalo sa attack and defense battle. Ang pangkat na nakakuha ng 2 o higit pang mga base sa pagtatapos ng eksaminasyon ang mananalo, at kahit na mawala ng pag-asa si Aster ngayon at magsimulang magtaas ng mga bandila sa bawat base, wala pa rin siyang sapat na tao upang ipagtanggol ang mga ito. Habang tumitingin sa paligid si Aster, makikita niyang sira na ang asul na bandila, na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ipinagpatuloy ni Gerayon ang paghahayag ng kanyang mga plano. Kailangan lang nilang hintayin si Aster na lumipat sa ibang base at muling itaas ang pulang bandila, at ang kailangan lang nilang gawin ay panatilihin ang kontrol sa 2 o higit pang mga base, lalong lumapad ang kanyang ngiti habang ipinapaliwanag kung gaano kasimple at kabisa ang estratehiyang ito. Ngunit sa halip na umatras, tumugon si Aster ng may matatag na determinasyon, na idineklara na kung iyon ang kanilang plano.
titiyakin niyang hindi nila yun magagawa, na nagtatakda ng tanghalan para sa isang matinding labanan na malapit ng maganap. Pagkatapos noon, nakita natin ng malinaw ang determinasyon ni Aster habang idineklara niyang magpapatuloy siya hanggang sa mapunit ang lahat. Sa mga salitang ito, nagsimulang manginig sa takot ang lahat ng nakapaligid, ngunit si Gerayon ay ngumiti lamang matapos siyang marinig at pinagtawanan siya na ang mga ganyang salita ay walang kabuluhan. Itinuro niya ang espada ni Aster at sinabing hindi ito kapaki-pakinabang, at kahit na si Aster ay may 7th wings, kung walang moon sword, siya ay walang silbi. Sa parehong oras, ipinagpatuloy ni Gerayon ang paghahayag ng kanyang mga plano ng paisa-isa, na nagpapakitang lahat ay maingat niyang inayos, pagkatapos ay hinamon niya si Aster kung gusto ba talaga niyang lumaban laban sa lahat ng naroroon. Matapos marinig ito, mahinahong tumugon si Aster na ang sitwasyong ito ay medyo mahirap, at inamin na hinahangaan niya si Gerayon, inilabas niya ang kanyang espada, ngunit muling nakita ang putol na talam, na nagpangamba kahit sa isa sa mga taong nanunood. Sinabi ni Aster na inisip ni Gerayon ang lahat ng higit sa kanyang inaasahan, at bigla niyang ibinagsak ang kanyang espada sa lupa. Nang makita ito, agad na idineklara ni Gerayon na panalo na sila, ngunit sa mismong sandaling bumagsak ang espada ni Aster, muli siyang naghanda, at habang tinitingnan natin siya, makikita natin ang determinasyong nagnininga sa kanyang mga mata, na nagpapalinaw na hindi pa siya sumusuko kahit kaunti.